Ang panimula ng pelikula ay ang pag-atake ng mga Koreanong espesyal na puwersa na pinamumunuan ni Yoo Si-jin sa isang base ng Hilagang Korea. Nang handa na ang lahat ng puwersa sa kanilang posisyon sa labanan, nag-alis ng lahat ng armas sina si Jin at Seo Da-yeong, dahan-dahang pumasok sa lungga ng lobo nang walang takot. Gusto niya ng negosasyon sa kapayapaan. Ang leader doon na si An Jong-jun ay tila gustong makipag-isa labanan. Kung gusto mo, ang dalawang espesyal na puwersa ay kinuha ang kanilang mga kutsilyo at nakipaglaban sa kalaban. Ang napakatatalim na hiwa ng kutsilyo ay umatake sa kalaban. Ilang mga kalaban ang natumba sa isang iglap. Sa sandaling ito, patuloy na lumaban sina si Jin at ang pinuno ng walang nagpapatalo. Sa isang pagkakataong walang pag-ingat, nasugatan si Jin sa tiyan, ngunit ang kanyang kutsilyo ay nasa liig na ng pinuno. Isa pang lalaki ang nagtutok ng baril sa ulo ni si Jin upang manakot, ngunit ang mga Koreanong sniper ay tumutok din sa ulo ng mga sundalong North Korean. Pinilit silang ibaba ang kanilang mga armas at tapusin ang labanan. Kahit nakabakasyon, tila namimiss ng dalawang espesyal na ahente ang kanilang trabaho at nagpa siyang maglaro ng bagong shooting game para sa libangan. Tumanggi siya, biglang may sumigaw na may magnanakaw. Nakakuha siya ng motorsiklo at tumakas. Dahil mayroon silang baril sa kanilang kamay, agad na kumilos ang dalawang espesyal na ahente upang panindigan ang katarungan. Walang mintis ang kanilang putok at bumagsak ang lalaki. Pagkatapos, si Jin na may mapagmalasakit na puso ay tinulungan pa siyang bigyan ng paunang lunas, samantalang si Seo Da-yeong naman ay tumawag ng ambulansya. Kahit na cool ang kanilang aksyon, ang dalawang lalaki ay tipo ng taong mahilig sa mga stuffed toy. Sa sandaling ito, napansin ni Seo Da-yeong na nawawala ang kanyang telepono. Naalala niya na marahil ay kinuha ito ng magnanakaw. Ang lalaking may blonde hair ay dinala sa ospital at sadyang mapalad siya na si Kang Moyon, ang magandang doktor, ang sumuri sa kanya. Ngunit pag-alis niya, inalis ng binata ang lahat ng benda at nagplano na tumakas. Ngunit nakita siya ni Moyon, kaya kailangan niyang bumalik sa loob. Siyempre, dumating din sina si Jin at Seo Da-yeong sa ospital. At sa pagkakataon iyon, tumakas muli ang lalaking may blonde na buhok. Sa paghahanap, natagpuan nila ang telepono sa doktor na si Moyon at dahil akala niya masama sila, hindi sila pinansin ni Moyon at inanyayahan silang umalis para makapagtrabaho siya. Paglabas, nakita nila na ang blonde na lalaki ay binubugbog ng mga gangster. Sa ayaw nilang magtagumpay ang masasamang tao, iniligtas nila ang binata at nalaman na upang makalabas sa gang, kailangan niyang magbayad ng bayad. Nakaramdam ng kawalang katarungan si Seo Da-yeong kaya nagpakilala siyang nakatatandang kapatid ng lalaking may blonde hair at tinuruan ang mga ito ng leksyon. Pagkatapos, dinala nilang muli si Kim Jae-byum sa ospital para magpagamot. Dito nila nakilala si Officer Yoon Myung-ju. Nang makita ang pasyente na umabot sa ganitong kalagayan, inakala ni A.K. Moyon na binugbog siya ni si Jin, kaya humingi siya ng investigasyon ng pulis. Hinabol siya ni si Jin upang magpaliwanag, ngunit hindi pa rin naniwala si Moyon at kinuha ang telepono upang tumawag sa 112. Magiging abala ito kaya pinigilan siya ni si Jin sa pamamagitan ng paghagis ng telepono sa isang paraang parang sa pelikula. Ipinaliwanag niya na siya ay isang sundalo na nakabakasyon at nasangkot siya rito dahil gusto niyang bawiin ang kanyang telepono. Maaaring patunayan ni Sergeant Myung-ju iyon. Samantala, pinagsasabihan ni Myung-ju si Seo Da-yeong. Si Seo Da-yeong ay ang kanyang kasintahan, kaya bakit niya laging iniiwasan siyang kayaki nag-aalala siya. Ngunit tila ayaw ng pahabain pa ni Seo Da-yeong ang relasyong ito, kaya hindi sumuko si Myung-ju. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, hindi pa rin kumbinsido si Moyon tungkol sa pambubugbog kaya kinailangan siyang samahan ni si Jin sa silid ng surveillance upang suriin ang security camera. Dito nagkaroon ang dalawa ng matalik na pag-uusap at mas nagkaintindihan sila. Naisip ni si Jin na ang babae ay talagang interesante at kaibig-ibig. Matapos manood sa kamera, labis na nagulat si Moyon nang masaksihan ang dalawang lalaki na tinatalo ang lahat ng mga gangster at patuloy siyang nagpalakpakan. Ang insidente ay nagpangiti lamang kay si Jin nang may pagkailang. Dahil sinamahan niya si Jin sa buong araw sa ospital, gusto ni Moyon na makabawi sa pamamagitan ng paggamot sa sugat nito sa tiyan. Iyon ang sugat mula sa pakikipaglaban sa nakaraang rescue mission. Dahil sa pakikipaglaban, bahagya itong dumugo. Sa sandaling ito, dahil silang dalawa lang ang nasa silid, sinimulan niyang ipakita ang kanyang napakahusay na kasanayan sa panliligaw kay Moyon. Nais niyang siya ay salubungin ng magandang doktor na si Moyon sa araw ng kanyang follow-up check-up. Makalipas ang ilang araw, dumating si Seo Da-yeong sa ospital upang bayaran ang hospital bill ni Kim Jae-byum, habang si Jin naman ay pumunta upang makita si I.K. Moyon. Sakto, nakita ni si Jin si Moyon na nagsisikap iligtas ang isang pasyenteng kritikal, kaya dali-dali siyang sumugod upang tumulong sa pagtulak ng stretcher ng mabilis. Pagkatapos, naghintay siya sa labas ng operating room hanggang gabi, ngunit hindi niya nakita si Moyon. Nang gabing iyon, nakatanggap si Jin ng tawag ng paghingi ng paumanhin mula kay Moyon dahil sa hindi niya pagpunta sa kanilang date, ngunit dahil din dito, nagkaroon si Jin ng date na makipag-hangout kay Moyon. Nakatayo si Jin sa lobby ng ospital at naghihintay kay Moyon. Nang iulat sa balita
balita na dinukot ang dalawang matataas na opisyal ng Pakistan. Pagkatapos noon ay nakatanggap siya ng misyon at nagmamadaling umalis. Tinawagan din niya si Moyon at sinabing kailangan niyang umalis. Alam niyang nasa rooftop siya, nagmamadali siyang umakyat, ngunit nang makarating siya, hindi pa niya maintindihan ang nangyayari nang makita niyang lumilipad ang isang helicopter. Nagawa lang ni si Jin na humingi ng paumanhin kay Moyon at nangakong manood sila ng scene sa pagtatapos ng linggo bago siya sumakay sa eroplano at lumisan. Tiningnan ni Moyon ang eroplano na may panghihinayang. Sa oras na ito sa eroplano, handa na ang Special Forces team ni si Jin. Nang sumindi ang ilaw ng eroplano, bumukas ang pintuan sa likuran ng kargada. Nagsimula silang lumapit sa lugar ng pagliligtas. Sa isang hostage rescue drill, natapakan ng kasamahan ni si Jin ang isang tripwire. Sa ganoong paraan, ituturing na patay ang buong team. Dahil dito, nagtaas ng boses ang host country force at minamaliit ang mga Special Forces ng Korea bilang mahina at hindi kayang gampanan ang misyon. Ang lahat ay tanging makapagtiis lamang, ngunit hindi si Jin. Sumugod siya upang makipag-away kay Captain Pauvek ng Pakistan. Ang labanan ng dalawang lalaki ay parang kinatawa ng dalawang bansa upang bawiin ang karangalan, kaya walang sinumang nangahas na mamagitan hanggang sa dumating ang nakatataas na opisyal. Sa panig ni Moyon, isang rival na kasamahan na mayabang at kulang sa kasanayan sa operasyon ay nagpumilit na siya ang mag-operang main surgeon. Ang resulta ay nagkamali siya sa ugat, dahilan para muntik nang mamatay ang pasyente. Si Moyon ay nahirapan, ang operasyon na mahirap na ay mas naging mapanganib pa, at ginawa niya ang lahat para mabawi ang buhay ng pasyente. Kasabay nito, sa battlefield ay nagsumikap din si Jin upang tapusin ang pambansang misyon. Sa huli, napatay ni si Jin ang lahat ng kalabang puwersa at nailigtas ang mga hostage. Nagtagumpay din si Moyon na iligtas ang pasyente mula sa kritikal na kalagayan. Paglabas niya sa operating room, galit na galit siya sa walang katulad na ambisyosong kilos ng kanyang kasamahan. Nang magkaroon ng libreng oras, naaalala pa rin ni Moyon si Jin. Hindi niya maintindihan kung gaano ka-espesyal ang trabaho nito at bigla na lang nagpapakita at nawawala. Ngayon ay tanging sa X-ray film na lamang siya tumitingin upang maibsan ang kanyang pangulila. Kinabukasan, pagkatapos ng duty, lumabas si Moyon na mukhang pagod na pagod. Nagulat siya nang makita si Jin na naghihintay na roon, kaya dali-dali niyang tinakpan ang kanyang mukhang walang make-up na kinakabahan siya. Sa kabila nito, lumapit pa rin si Jin sa kanya, ngunit pinuri niya si Moyon na mukhang napakaganda niya kahit walang make-up na labis niyang ikinatuwa. Ibinaba ni si Jin si Moyon sa bahay. Hiniling niya na tawagan siya para sa fast food, habang siya naman ay pumasok sa silid upang maghugas ng buhok. Habang naghihintay sa kanya, naglakad-lakad si Jin at tiningnan ang bahay. Naghuhugas si Moyon ng buhok nang maubusan ng tubig, kaya nagbalabal siya ng tuwalya at lumabas na nagpapanggap na tapos na. Ngunit nakakatawa dahil natuklasan ni si Jin ang notice ng pagputol ng tubig. Kaya, nagmadaling kumuha si Moyon ng tubig mula sa refrigerator upang iligtas ang kanyang ulo. Naramdaman ni si Jin na napaka-interesante at kaibig-ibig ng babaeng ito. Pagkatapos, masaya silang kumain at pagkatapos ay nagpunta sa sinihan para sa isang date. Talagang kahanga-hanga ang manood ng scene kasama ang taong gusto mo. Habang sila ay nagtataka kung ano ang mangyayari kapag pinatay na ang ilaw at nagsimula na ang pelikula, nakatanggap muli si Jin ang tawag na nagpapahayag ng isang bagong misyon at kailangan niyang umalis. Kaya hindi siya natuwa sa muli niyang pagka-cancel. Nagmamadali silang dinala ang mga telepono pabalik sa ospital. Sa kalaunan, pinabora ng head of department ang doktor na muntik nang makapatay ng pasyente para sa promosyon dahil may koneksyon at pera siya, habang isinantabi si Moyon na may tunay na kakayahan na hindi niya matanggap. Ngayon na mas mataas ang kanyang ranggo kaysa kay Moyon, nagsimula siyang magyabang at utusan si Moyon na labis niyang ikinagalit. Pareho silang nagsimulang mag-away sa salita, pagkatapos ay nagkasakitan na at naghawakan ng buhok na gustong magpatayan. Mabuti na lang at dumating ang mga kasamahan para pigilan ang labanan. Pagkatapos noon, kailangang mag-aral ni Moyon ng kanyang mga linya para sa interview program sa susunod na araw kapalit ng kanyang kasamahan, habang siya ay puno ng sama ng loob. At tanging ang umiyak na lamang ang kanyang nagawa dahil sa kawalan ng magawa. Ngayon, inanunsyo ng commander na ang team ni si Jin ay nagkaroon ng 8-month leave. Ngunit sa katunayan ay ito ay isang utos ng pagpapadala ng tropa na nagkukubli. Sa makatuwid, nagpunta si Jin upang makita si Moyon para magpaalam. Talagang naakit siya kay si Jin, kahit na ilang beses siyang na-cancel, ay hindi siya nagalit kundi gusto lamang niya ng paliwanag. Ngunit tuwing magkikita sila, sinasabi lamang niya na ito ay isang misyon at hindi ito maaaring ibunyag ayon sa regulasyon na ikinadismaya niya. Naiintindihan niya na siya ay isang Special Forces soldier na nagliligtas ng kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagpapalit ng buhay ng ibang tao. Siya naman, araw-araw na nagsisikap na iligtas ang buhay ng pasyente. Para sa kanya ang buhay ng tao ay mahalaga, kahit na ang ideal ng pagkumpleto ng misyon upang mapanatili ang kalayaan at kapayapaan ay hindi mananaig. Dahil sa magkasalungat na pananaw, wala na siyang inaasahan pa sa pagtatagpong ito at nagdesisyon silang tumigil na. Pagkalipas ng 8 buwan sa frontline
bayan ng Uruk, ang team ni si Jin ay gumagawa ng isang napakadelikadong misyon ng paghahanap ng mine. Natuklasan nila ang isang unexploded bomb, kaya hiniling ni si Jin sa kanyang kasamahan na alisin ito at siya ang mananagot sa lahat. Pagkatapos, nang sinaway ng kanyang nakatataas, nagkunwari pa si Jin na si Seo Daeyeong ay magaling sa pagsulat at hindi sumulat ng sulat para sa reinforcement at hindi rin siya pinigilan na nagpahanga sa boss at hindi na nakapagsalita. Pagkatapos, pinarusahan niya ang dalawang binata na tumakbo ng ilang rounds. Sa panig ng ospital, matapos ang matagumpay na pagganap sa Tsihi kamakailan, nagtagumpay si Moyeon na mapromote sa propesora, naging kinatawan ng ospital at inatasan sa ICU ward. Ngunit dahil din dito, limitado ang pagpasok niya sa operating room. Ngunit ang kanyang kasamahan ay hindi pa rin tumitigil sa pagkainggit sa kanya. At ang pag-alala ni Moyeon kay si Jin ay hindi pa rin nagbabago. Kasama ni Moyeon ang lahat ng dumating ang direktor ng ospital at inanyayahan si Moyeon na maghapunan. Pagdating doon, natuklasan niya na may masamang intensyon ito. Ang isang tapat na tao, tulad ni Moyeon, ay hindi madaling madaya, kaya direkta niya itong sinaway. Sinampal niya ng binder ang mukha nito nang walang pag-aatubili. Sino ang mag-aakala na kinabukasan sa meeting ng ospital? Upang makaganti, nagbigay siya ng utos na ang team ni Moyeon ay pupunta sa malayong voluntaryong gawain. Labis na nagalit si Moyeon, ngunit wala siyang nagawa sa desisyon na iyon. Napakabilis, kailangang lumipat ang buong team sa Uruk. Ang mainit na panahon doon ay talagang nakakapagod. Sa wakas, dumating ang eroplano ng United Nations upang sunduin ang buong grupo. Napakalakas ng hangin kaya ang scarf ni Moyeon ay tumilapon sa himpapawid. Hinabol niya ito upang kunin hanggang sa nagulat siya nang makita si Jin na matagal na niyang hinahanap na dahan-dahang lumalapit. Ngunit lumampas lamang siya sa kanya na parang dalawang estranghero at huminto siya sa tabi ng scarf na nagpatigil sa kanya at nakatayo na lamang siya roon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa lahat. Ang kanyang team ang mamamahala sa paglipat at pagdala sa buong grupo sa camp. Pagkatapos, pinulot ni si Jin ang scarf para kay Moyeon na tila nagulat pa rin sa sandaling ito matapos ang matagal na hindi pagkikita. Pagdating sa camp, mainit na tinanggap ang grupo ng mga doktor ng mga sundalo. Ito ay nagpasaya sa kanila at lalong nagbigay sigla. Siyempre, hindi rin nakalimutan ni Kim Jae-byum na batiin ang kanyang mga benefactor. Nagulat si Moyeon sa binata na dating magnanakaw na ngayon ay ganito na. Kahit nagpakita siya ng normal na reaksyon, sa kalooban ay labis na nag-aalala si Jin. Nakaramdam siya ng awkwardness dahil sa pagputol niya ng relasyon kay Moyeon noon, ngunit ngayon ay kailangan nilang magtrabaho ng magkasama rito. Kaya nagkunwari pa rin siyang hindi siya kilala na ikinadismaya niya. Nakatanggap ng sulat si Seo Daeyeong mula kay Lieutenant Yoon Myung-joo na nagsasabing nagboluntaryo siyang pumunta sa battlefield ng Uruk upang magkasama silang muli. Dati, sinuway ni Yoon Myung-joo ang kanyang ama, si Colonel Yoon, na gustong magpakasal ang kanyang anak kay si Jin, ngunit si Seo Daeyeong lamang ang nasa kanyang paningin. Habang naglalakad-lakad si Moyeon, nakita niya ang mga bata na naglalaro malapit sa kampo. Nakita niya ang isang maliit na batang babae na ngumunguya ng piraso ng bakal, na medyo kaawa-awa, kaya binigyan siya ni Moyeon ng tsokolate at agad na pinalibutan si Moyeon ng mga bata na humihingi na nagpahirap sa kanya. Lumabas si Jin upang iligtas siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na maaari silang pumunta sa outdoor party sa kampo. Ngunit nagbiro siya sa kanya na sinabi niyang umalis sila agad baka mabaril, na inakala niyang biro. Ayaw niyang makisalamuha pa sa kanya, kaya umalis siya. Hindi niya sinasadyang tapakan ang isang bagay at sumigaw. Sinabi ulit ni si Jin na ito ay isang mine na labis na nagpatakot kay Moyeon. Sinabi niya na humanap siya ng paraan upang iligtas siya, kaya inalis ni si Jin ang kanyang paa sa isang gilid upang palitan siya sa pagiging nasa panganib. Hindi maintindihan ni Moyeon kung bakit niya kailangan gawin iyon kaya itinulak niya itong palayo. Nagtulakan silang dalawa ng paulit-ulit, nawalan sila ng balanse. Pareho silang bumagsak sa lupa na nakadagan sa isa't-isa. Inaasahan ni Moyeon ang tunog ng pagsabog ng mine, ngunit narinig niya ang boses ni si Jin na nagtatanong kung kumusta siya kamakailan. Bigla niyang napagtanto na niloko siya. Sa takot niya ay muntik na siyang maiyak. Galit na umalis si Moyeon. Agad na hinabol siya ni si Jin at humingi ng tawad dahil sa labis na pagbibiro. Dahil nakita niyang tapat siya, pansamantala siyang nagpatawad. Sa sandaling ito, tumunog ang pambansang awit. Gumawa si Jin ng salut ng maayos. Pinaikot niya si Moyeon paharap. Nakita niya ang dahilan kaya inilagay din niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Pabulong na sinabi ni si Jin na napakasaya niya na makita siyang muli. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon si Moyeon na hangaan ang tunay na kagandahan ng mga kalamnan ng mga sundalo. Ngunit habang nalulula pa siya ay inistorbo siya ni si Jin. Dahil sa pagkakataon na mag-examine, gumanti si Mujin kay si Jin sa pamamagitan ng paghiling na mauna siyang maging halimbawa at kumuha ng kanyang dugo. Nang makita siyang tila natatakot, mas lalong nagbiro si Moyeon na hindi niya makita ang ugat. Ngunit bigla siyang itinulak ni si Jin ng diretso sa ugat sa kanyang kamay na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jin ng balita tungkol sa isang sasakyang bumaliktad. Pagdating doon, nahuli niya ang isang nagpapanggap na empleyado ng AC-8 team na naglilipat ng mga illegal goods, kaya ibinigay niya ito sa pulis. Nagtanong si Moyeon ng Wi-Fi password upang magamit ito, ngunit dahil sa mga kadahilan ng pangsiguridad, hindi ito maibigay. Iminungkahi ni Seo Daeyeong na sumama siya kay si Jin sa bayan. Din, tinanong niya kung kailangan niya ng transfer ng pera
pera para sa deposit ng bagong bahay na inupahan niya para buksan ang kanyang klinika. Sa pakikinig sa pag-uusap ng lahat, naiintindihan niya ng bahagya na dahil sa masamang direktor, kaya siya napunta rito. Nagbiro ulit siya na tinanggihan niya siya para makipag-date sa ganoong uri ng tao na hindi na siya nakapagsalita. Dahil sa takot na baka mapahamak siya sa malayong lugar, habang wala siya, dinala niya ito at ipinagkatiwala sa bahay ng isang kakilala. Ang babaeng ito ay isang Koreano-Ruso, kasintahan ni Daniel at kaibigan din niya. Pagkatapos, nagulat si Jin sa kanyang superior tungkol sa nangyaring pagbaliktad ng sasakyan. Lumalabas na ang mafia ay labis na nagwawala, gumamit sila ng pera para suhulan ang pulis na humihiling na palayain ang mga tao sa Hanay. Nang sumalungat ang commander ng pulisya, binaril pa niya ito. Nakatanggap si Daeyaw ng kagyat na utos ng mobilisasyon. Naalala niya ang nakaraan nang hulihin siya ng kapitan. Kinailangan niyang makipaghiwalay kay Myungju dahil ayaw niyang makakaapekto sa hinaharap na karera nito. Muli, nagpahiwatig siya ng ganoong utos, ngunit wala siyang nagawa kundi ang sundin. Mula sa kwento ni si Jin, nalaman ni Moyeon ang hadlang na pag-ibig ni Daeyaw at Myungju. Sa sandaling ito, dinala siya ni si Jin sa tabing dagat dahil sa simula ay sinabi niyang gusto niyang bisitahin ang maalamat na barko. Inisakay niya ito sa isang bangkang demotor sa gitna ng malawak na asul na dagat. Nang makita niya itong nasasabik sa kamahalan ng lugar, kumuha siya ng isang maliit na bato at ibinigay sa kanya na nagsasabing babalik sila balang araw. Nag-enjoy si Moyeon sa paggalugad sa barko. Nahalina si Moyeon sa kagandahang ito na para bang si Jin ay nabighani rin sa kanyang kagandahan. Pagsapit ni Moyeon at si Jin, kasalukuyan namang may bitbit si Chaihon na isang batang nagsuka at hinimatay patungo sa emergency room. Matagal na sinuri ni Moyeon ngunit hindi pa rin masuri ang sakit. Ngunit nakita na agad ni si Jin na ito ay pagkalason dahil bihira ito sa Korea. Ngunit karaniwang sakit ito dito tulad ng sipon. Dahil naunahan, medyo hindi komportable si Moyeon kaya pinagsabihan siyang huwag makialam sa mga bagay ng medical team. Ngunit nabigo naman si Jin nang makita niyang naglaho ang doktor na pinahahalagahan niya na itinuturing ang buhay na pinakamahalaga. Sa sandaling ito, naglabas ng alerto level 2 ang medical center. Ang buong kampo ng militar ay lumipat sa isang nagtatanggol na estado. Lumabas na isang mahalagang pasyente ang inilipat, na siya namang chairman ng Arab. Kaya ang lahat ng mahalagang impormasyon ay iniulat sa Blue House. Hiniling ng security team ng chairman na bigyan muna ng paunang lunas ang chairman at hintayin ang Arabong chief doctor na dumating sa loob ng isang oras. Ngunit dahil sa kritikal na kalagayan nito, pagdurugo sa loob ng tiyan na nagdudulot ng pagbaba ng presyon ng dugo, hiniling ni Moyeon na agad na magsagawa ng operasyon. Dahil hindi nagtitiwala sa kakayahan ng mga Koreanong doktor, pinigilan ng mga gwardiya ang operasyon kahit pa nagsikap si Moyeon na mangumbinsi. Ipinaalam din ng commander na ang buhay o kamatayan ngayon ay hindi kasing halaga ng kung sino ang may pananagutan. Dahil nakita ang matibay na paninindigan ni Moyeon, tinanong ni si Jin kung kaya ba niya itong iligtas. Nang marinig niyang sumagot siya na kaya, nilabag niya ang utos ng nakatataas, kasama ang kanyang mga kasamahan ay itinutok ang baril sa mga Arabong gwardya. Sina si Jin at ang kanyang mga kasamahan ay pumila na bumubuo ng isang kalasag upang harangan ang mga Arabong gwardya at handang gumanti kung may banta. Sa panahong iyon, dinala ni Moyeon at ng mga doktor ang pasyente sa operating room at nagsimulang magsagawa ng operasyon. Mariing hiniling ng commander na itigil ang katarantaduhang iyon, ngunit ang dalawang puwersa ay nakatutok pa rin ang baril sa isa't isa. Sa operating room ay kasing tensyon din, lubhang nag-aalala ang lahat na kung mamamatay ang pasyente, hindi lamang sila kundi pati na rin ang mga sundalo rito ay mahihirapang mabuhay. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Moyeon na isagawa ang operasyon. Pagkatapos ng napakatensyon na proseso ng paggupit, paglilinis, at pagtahi, sa wakas ay napigilan din ng mga doktor ang pagdurugo at naging matagumpay ang operasyon. Inakusahan naman ng Arabong doktor si Moyeon sa pagsasagawa ng operasyon habang walang malay ang pasyente, ngunit sumagot si Moyeon na kung hindi ay isa na itong tuyong bangkay. Gayunpaman, nag-aalala rin siya dahil hindi alam kung kailan magigising ang pasyente. Nasa Blue House ang isang pagpupulong upang hanapin ang paraan kung paano haharapin ang nangyari. Si Jin ay tinanggal sa pwesto ng commander dahil sa hindi pagsunod sa utos, kinumpiska ang kanyang armas at ikinulong sa imbakan ng suplay ng militar habang naghihintay ng utos sa pagproseso. Galit na galit si Commander Byung-chun na sinisisi si Jin sa paggawa ng kalituhan at pagdadala ng panganib sa maraming tao, ngunit hindi nagsisisi si Jin sa ginawa niya. Para kay Moyeon, sinabi niya na ang kanyang hindi pa sigurado hanggang ngayon na desisyon ay sumira sa 10 taon ng pagsisikap ni si Jin sa militar. At kung hindi magising ang FFP na pasyenteng iyon, mahihirapan ang lahat na makaligtas at makabalik sa bansa. Inutusan din niya si Daeyaw na kanselahin ang misyon na ito at umuwi na agad para maiwasan ang anumang masamang epekto sa hinaharap. Nagawa lang ni Daeyaw na magpaalam kay si Jin. Hindi rin niya nakalimutang ipahayag ang kanyang pagmamalaki sa kanyang commander pagkatapos ng nangyari ngayong araw. Nagkita ulit sila nang makabalik sa bansa. Pagkaalis ni Daeyaw, bumisita rin si Moyeon kay si Jin sa piitan. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa nangyari, ngunit
Ngunit sinabi ni si Jin na ginawa niya ito ayon sa kanyang paniniwala na laging protektahan ang mga matatanda at magaganda na lubos na nakaantig kay Moyeon. Bago umalis, nag-alala siyang binigyan ito ng pabango sa ilong. Kahit na may tumpok na sa silid, sinabi niya ang lahat ng kailangan niya at masayang tinanggap ito dahil para sa kanya, may lasa ito ng pag-ibig. Sa wakas ay gumiti ang kapalaran, nagising ang SE na pasyente na nagpagaan ng loob ng lahat. Kinaumagahan, dinala ng helikopter ang chairman pabalik sa lungsod para sa pagpapagamot kasabay ng pagpapaalam ng lahat. Tumawag ang Blue House kay Commander An Jong-jun na humihiling na panatilihing lihim ang operasyon sa panig ng Arabe at tungkol naman kay Kapitan si Jin, ipaubaya sa militar ang pagpapasya. Kaya dighi pinalaya si Jin, ipinagdiwang siya ng kanyang mga kasamahan ng isang 7 putahing tofu. Alam niyang niloloko siya, ngunit masaya pa rin siyang tinanggap ang regalong iyon. Nang marinig niyang nakalabas na siya, masaya ring tumakbo si Moyeon na pagtantong nagkamali siya, mabilis siyang tumalikod at umalis, ngunit hindi na nakapaghintay si Jin at gusto na siyang makita agad. Nagpasalamat ang dalawa sa isa't itinuring na wala na ang mga dating hindi pagkakaunawaan. Habang nag-uusap sila, formal na dumating ang Arabong gwardya para sunduin sila. Lumabas na dinala sila sa bahay ng chairman para makita ito. Lubos siyang nagpapasalamat sa ginawa ni Dr. Moyeon at Kapitan si Jin. Bilang tanda ng pasasalamat, binigyan niya ito ng gold business card na kung saan man siya sa bansang Arabe ay tutulungan siya. Ginamit ito ni si Jin para umarkila ng sasakyan sa gwardya. May 2 oras pa siya para makipag-date kay Moyeon. Nag-usap sila ng marami kaya mas lalo silang nagkaintindihan. Habang masaya sila, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Moyeon na aalis na naman ito at iiwan siyang mag-isa. Ganoon na sa Korea, ngunit hindi rin nagbago dito. Sinubukan ni si Jin na ipaliwanag na nag-aalala lang siya para dito. Sa huli, nakumbinsi ni Moyeon siyang payagan siyang sumama. Dumalaw si Jin sa lamay ng 2 sundalo na kasama niyang dumaan sa buhay at kamatayan. Sa isang sulok, nandoon ang mafia na si David Argus, nakasama ni si Jin sa iisang pangkat sa militar noon. Nang makarating sa bahay, naglakas loob na magtanong si Moyeon tungkol sa lamay ng mga dating kasamahan niya. Gusto niya sana itong aliwin ng kaunti, ngunit hiniling niya na huwag na itong banggitin pa, kaya wala nang nagawa si Moyeon. Kinabukasan, hinanap ni Moyeon si Jin sa buong kampo, ngunit hindi niya ito nakita. Nang magtanong, nalaman niyang pumunta ito sa punong himpilan upang sumailalim sa disiplina, kaya lubos siyang nag-alala at tumakbo roon upang ipaglaban ang hustisya para sa kanya. Kalulabas lang ni si Jin at tinanggap ang desisyon ng disiplina na multa ng 3 buwan ng sahod at inalis ang pangalan sa listahan ng mga itataas sa ranggo. Nang makita niyang pumasok si Moyeon sa opisina ng commander, sumunod siya agad. Hinihiling ni Moyeon na siya na lang ang umako ng lahat ng responsibilidad para hindi maparusahan si Jin na nagpamula sa galit sa commander. Dali-daling hinila ni si Jin palabas. Ipinaliwanag niya sa kanya ang misyon ng isang sundalo na tulad niya at hiniling na huwag makialam sa mga bagay ng militar. Nasaktan si Moyeon nang ang kanyang taos-pusong pag-aalala ay itinuring niyang abala. Dahil iniwan siya, hating gabi na nang makarating si Jin sa kampo. Sa ganitong kalungkot na araw, tama lang na uminom ng alak. Sakto, pumasok din si Moyeon. Inanyayahan niya itong uminom, ngunit si Moyeon ay humingi siya ng tawad dahil hindi niya naunawaan ang sitwasyon. Gusto ring humingi ng tawad ni si Jin. Nag-usap ulit sila. Sa isang sandali ng katahimikan, ipinahayag ni si Jin na gusto niyang manood ng scene at uminom ng alak kasama siya. Sinabi rin ni Moyeon na labis niya itong na-miss dahil sa pagkakataon ng magandang panahon, lugar at pagkakasundo ng tao. Lumapit si Jin at hinalikan si Moyeon. Akala niya nakuha na niya ang puso ng babaeng ito. Ngunit pagkatapos, niyakap ni Moyeon ang bote ng alak at tumakbo palayo, na lalo pang nagpalito sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Moyeon ng tawag na nagpapaalam na nawawala ang batang nalason. Bumalik siya sa ospital at tanging ang iginuhit na larawan lamang ng bata ang tanging bakas. Habang hindi niya alam ang gagawin, dumating si Jin at dahil nahihiya pa sa halik kagabi, nagpakita si Moyeon ng kawalang interes dito. Sa pagtingin sa larawan, agad na nakilala ni si Jin na ito ang nayon ng Breki, kung saan nakatira ang bata. Dahil siya lang ang nakakaalam ng daan, wala nang nagawa si Moyeon kundi humingi ng tulong sa kanya. Sa loob ng sasakyan, sinadya ni si Jin na banggitin ang nangyari kagabi, ngunit dahil natutulog pa ang kanyang puso, si Moyeon ay gusto pa ring umiwas hanggang gabi maaari. Sana lang ay huwag niya itong ituring na masama dahil libu-libong beses niya itong inisip bago siya nagkaroon ng lakas ng loob. Nang makarating sa nayon, nakita nila ang batang iyon na malusog na kaya ipinayuhan lang ni Moyeon ang ina na pakainin at bigyan ng gamot ang bata sa tamang oras. Pagkatapos, kumain sila sa paboritong kainan ni si Jin. Sinikap niyang mag-focus kay Moyeon para hindi tumingin sa sexy na waitress ng kainan. Pagkatapos kumain, alalabas lang ni si Jin nang bigla niyang makita ulit ang nagbebenta ng armas kanina. Dapat ay nakakulong na ito ngayon. Nang lumabas si Moyeon, sinabi niyang may kailangan siyang gawin, kaya pumunta na lang ito sa bahay ni Daniel para humiram ng sasakyan
sasakyan pabalik sa kampo. Pagkaalis niya, naglabas ng baril si Jin at lumapit sa mga mafia. Pagkatapos ng ilang tanong, hindi man lang natakot ang dalawang lalaki at nagbigay pa ng hamon kaya napilitan si Jin na paputukan ang gulong ng sasakyan bilang babala. Pagkatapos, lumabas din ang mga kasamahan ng dalawang lalaki na may dalang mga armas. Tinanong ng pinuno si Jin. Ito ay mas malaking sorpresa nang siya ay si Kapitan Argus, isang dating kasamahan ni Jin. Balik sa nakaraan, si Jin at Argus ay dinakip at sinaktan ng husto ng mga kalabang sundalo upang kumuha ng lihim na impormasyon. Sa kabutihang palad ay nailigtas silang dalawa ng puwersa ng Korea. Ngunit ang kanilang commander noon ay hindi pinalad na tamaan ng bala at namatay na nag-iwan ng malaking sugat sa puso ni Jin. Hindi inakala ni Jin na makikita niya ulit ito sa ganitong sitwasyon. Nagbago na ito at ipinagmamalaki pa ang pagkita ng maraming pera mula sa pamamaril kaya binalaan si Jin na huwag na siyang makialam at hayaan na lang siya. Talagang pinagsisihan niya kaya ginag pa siya si Jin na putulin na ang relasyon nila bilang kasamahan mula noon. Sa kabilang banda, si Moyeon, pagkatapos makahiram ng sasakyan, ay nagmamadali ng bumalik sa kampo. Dahil sa labis na pag-aalala kay Jin, nawala ng atensyon si Moyeon kaya muntik na siyang bumangga sa paparating na sasakyan at nawalan ng kontrol ang sasakyan niya at dumiretso sa bangin. Nakasabit ang kotse sa gilid ng bangin, takot si Moyeon dahil hindi siya makagalaw paabante o paatras. Sa kabutihang palad, nasagot ni Jin ang tawag niya sa sandaling iyon. Pagkarinig sa boses niya, sumigaw siya at humingi ng tulong. Mabilis na tumakbo si Jin patungo sa kanya. Habang naghihintay, kinuha ni Moyeon ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng huling habilin habang umiiyak at nawawala ng pag-asa. Biglang umusad ang kotse pasulong na lalo pang nagpadagdag sa kanyang takot sa sitwasyong nakasabit sa bingit ng kamatayan. Sa sandaling ito, lumitaw si Jin. Naupo siya sa tabi niya, ngunit hindi pa rin nabawasan ang pagkabahala ni Moyeon. Dahil malapit nang bumagsak ang kotse at hindi na maibabalik, pinili ni Jin na diretsong tumalon pababa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Moyeon at hinikayat siya. Pagkatapos ay sinira niya ang airbag at parehong ang kotse at ang mga tao ay sumugod pababa sa dagat. Mabilis na dinala ni Jin si Moyeon sa pampang at isinagawa ang sis. Nagising si Moyeon, ngunit hindi pa rin nakakabawi. Patuloy niyang sinisisi si Jin at tinawag siyang baliw. Umiti naman siya nang may pag-aalinlangan dahil ayos na silang dalawa. Pagbalik sa kampo, galante na ipinasuot ni Jin kay Moyeon ang kanyang jacket dahil nababasa na ang kanyang damit at lumalabas na ang kanyang panloob. Siya lang ang pwedeng makakita, ang iba ay hindi. Lalo pang naging agresibo si Argus dahil sa pera at brilyante na hindi siya nagdalawang isip na gumawa ng anumang paraan, kasama na ang pagpatay at pagkuha ng teritoryo. Ang gobernador na si Yang-su ay labis na natakot. Kinabukasan, dinala ni Jin at Moyeon ang basag na kotse pabalik kay Daniel. Natumba si Daniel nang makita ito. Plano ni Moyeon na magbayad ngunit sinabi ni Daniel na siya na ang bahala sa pag-aayos. Bumili si Jin ng isang set ng walkie-talkie at tinuruan niya si Moyeon kung paano gamitin. Mas madali itong gamitin dito kaysa sa cellphone. Sa sandaling ito, dumating si Myung-ju. Inilipat siya rito upang tumulong sa medical team, ngunit nagkunwari siyang pumunta rito upang magpakasal kay Jin na nagselos kay Moyeon kaya nang lumabas siya. Sinubukan pa rin niya. Nag-espiya si Moyeon sa pinag-uusapan nilang dalawa. Kinabukasan, nakita ni Moyeon na naghahanda ng farewell party ang lahat at nang magtanong, nalaman niyang bukas na ang katapusan ng deployment ni Jin at babalik na siya sa bansa. Nainis si Moyeon dahil siya ang huling nakakaalam. Gusto niya itong tanungin ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Bigla, umalingaw ang boses niya sa walkie-talkie niya na nagpagulat sa kanya. Agad na nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang dalawa. Bago siya umalis, gusto ni Jin na linawin ang tungkol sa halik noong araw na iyon. Humingi ba siya ng tawad o umamin ng pag-ibig sa kanya? Naging tapat din si Moyeon. Sinabi niyang naakit siya sa kanya, ngunit mapanganib din ito. Maghintay muna hanggang sa malampasan niya ang takot. Sa ngayon, tatanggapin lang niya ang paghingi ng tawad. Parehong bumalik sa kani-kanilang silid, ngunit parehong mabigat ang kalooban sa pag-iisip. Kinabukasan ng umaga, hindi na nakita ni Moyeon si Jin. Umalis siya nang walang paalam. Napakawalang pakiramdam. Nang wala siya rito, naintindihan niya kung paano ang pakiramdam ng kawalan. Pagbalik sa bansa, pumunta si Jin upang makita si Daeyaw at sinamantala ang pagkakataon na magyabang sa mga nakababatang sundalo. Pagkatapos, uminom sila ng ilang baso. Dito, nakasalubong na naman nila ang mga bagong rekruta. Dahil din sa sinabi ni Daeyaw na kung magkita sila sa labas ay alisin ang rank at mag-solo. Sa training kanina, kaya sumugod ang buong grupo at gustong kainin sila ng buhay. Tumakbo silang dalawa ng mabilis, sa kabutihang palad, dahil sa kanilang professional skill ay mabilis silang nakatakas sa paghabol. Natapos ang kasiyahan at umuwi na ang lahat. Sa biyahe ng bus, labis na na-miss ni Jin si Moyeon at ganoon din siya sa kabilang panig. Labis din niya itong na-miss at nagtataka
nagtataka pa kung ilang beses niya ito pinalampas. Bukod pa rito, binigyan pa siya ng isang bata ng isang drawing na parabang sila na nito, na lalo pang nagpadagdag sa kanyang pagkamis dito. Hawak ni si Jin ang munting bato, naalala ang araw na ibinalik ito sa kanya dahil inakala niyang mas mauna siyang babalik dito. Hindi inaasahang nakatayo na pala si Muyeon mula sa mataas na lugar at nakatingin sa direksyon ng barko. Naisip niya na ito bago siya dahil bukas na ang alis niya at babalik na siya sa bansa. Masayang nagkuhaan ng litrato ang grupo bilang alaala pagkatapos ay sumakay sa helikopter patungo sa paliparan. Habang pinagmamasdan ang lupa mula sa malayo, lalo itong nagpalungkot kay Muyeon. Sa sandaling ito, naganap ang isang nakakakilabot na lindol na sumira sa lahat ng istruktura at bahay doon. Napakagulo ng sitwasyon. Sa paliparan, habang sinusubukan ng lahat na umalis sa Uruk, ang grupo ng mga doktor ni Muyeon ay humiling na manatili at lumahok sa rescue operation. Mabilis ding nagpadala ang panig ng Korea ng mga tao sa Uruk upang tumulong sa pagliligtas at hindi maaaring mawala sina si Jin at Daeyeon dahil higit sa lahat, nandoon ang dalawang babaeng mahal nila. Sa Uruk sa sandaling ito, ang pagliligtas at rescue operation para sa mga biktima sa lugar ng power plant ay lubhang matindi. Ang kapaligiran ay puno ng kalungkutan at ang mga sundalo at grupo ng mga doktor ay nagsisikap ng husto. Gayunpaman, wala pa rin silang magawa sa mga pasyenteng hindi na mailigtas. Pagsapit ng gabi, umabot na sa 14 na ang bilang ng mga nasawi. Sa wakas, dumating din ang grupo ni si Jin. Ang makita siyang papalapit ay tila nagpaluha kay Muyeon. Ganoon din kay si Jin, ang makitang muli ang kanyang minamahal pagkatapos ng mahabang pagkakahiwalay sa ganitong sitwasyon, ang damdamin ay mahirap ipaliwanag. Natigilan si Muyeon hanggang sa dumating ang isang lalaking humihingi ng tulong, doon lang siya nakabawi. Sinimula ni si Jin ang pag-aatas ng mga gawain sa mga sundalo at lahat ay pumunta sa kani-kanilang posisyon. Nakita ni si Jin si Muyeon nang itinatali niya ang kanyang sintas at tinulungan niya ito. Ipinaabot niya ang labis niyang pag-aalala at ang matinding pagsisisi sa pag-alis ng walang paalam. Kahit mahal na mahal siya ni Muyeon, pinayuhan lang niya itong maging maingat at muli silang naghiwalay upang gampanan ang kani-kanilang tungkulin. Kinabukasan, ang rescue operation ng mga sundalo ay patuloy na napakaaktibo. Habang ang lahat ay nag-iisip ng maigi kung paano ililigtas ang biktima, iginiit ng kontraktor na si Jin Young-soo na dumaan ang mga sundalo sa kabilang lugar para maghukay ng lagusan para sa kanya. Sinubukan ni si Jin na ipaliwanag na ang pagliligtas ng tao ang mahalaga sa sandaling iyon, ngunit mukhang ayaw niyang makinig kaya inutusan ni si Jin na pwersahang ilabas si Jin Young-soo sa pinagtatrabahuhan. Matapos ang maraming pagtatangka, nagtagumpay ang espesyal na pwersa ni si Jin na makagawa ng pasukan at labasan sa mga guho at nailabas ang naipit na biktima. Sa kabilang banda, nahihirapan din sina Muyeon at Myungjo dahil sa isang biktima na may malubhang pagdurugo sa loob ng tiyan, intra-abdominal hemorrhage. Ninais nilang magsagawa ng operasyon agad doon para mapanatili ang buhay ng pasyente. Habang nag-opera siya, lumapit si Jin at humingi ng tulong niya dahil may isang matinding emergency. Nang dumating si Muyeon, nakita niyang may isang tiyo sa ilalim na nadaganan ng bloke ng semento sa buong ibabang bahagi ng katawan at nawalan na ng pakiramdam. Habang sa itaas naman ay isang binata na tinusok ng bakal mula sa bloke ng semento sa buong katawan. Mahirap ang sitwasyon dahil magkadikit silang dalawa. Kung ililigtas ang isa, kailangang iwanan ang isa. Sa sitwasyon na kung sino ang may mas mataas na pagkakataon na mabuhay ay siyang unahin, labis na nabigla si Muyeon sa pagpili kung sino ang ililigtas at sino ang iiwan. Kailangan niya ng oras para mag-isip, ngunit mapanganib ang dalawang biktima kung magtatagal pa siya sa pag-aalinlangan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Jin Young-soo at hiniling kay si Jin na bilisan ang proseso para mahanap ang kanyang mga dokumento. Sinabi ni si Jin na para sa isang sundalo na tulad niya, ang pangunahing prioridad ay iligtas ang buhay ng mga tao, kahit na ang isang tarantadong tulad niya ay kailangan pa ring sagipin. Pagkasabi pa lang niya nito, biglang gumuho ang isang tipak ng semento. Ginamit ni si Jin ang sarili niyang katawan para protektahan si Jin Young-soo at dahil dito ay nasugatan siya sa balikat. Ngunit wala na siyang oras para mag-alala pa dahil marami pa siyang kailangang gawin. Sinuri ni Muyeon ang bawat pasyente, ubos na ang oras ng pag-iisip. Napilitan siyang pumili, ngunit hindi pa rin siya makapagpasya. Pinalakas ni si Jin ang loob ni Muyeon at nagtiwala siya sa kanyang desisyon bilang isang doktor. Sa huli, mabilis na dinala ang binata sa operating room. Tiyak na hindi hahayaan ni Muyeon na mamatay siya sa gulo na ito. Sa kabilang banda, labis na nalungkot si Jin sa pagpanaw ng tiyo, kaya kiyumukod siya bilang pagpupugay sa kanyang sakripisyo. Ipinagpatuloy ang pagliligtas sa mga biktima at dumating ang mga suporta ni Commander Byung-chun upang magpalit ng shift para makapagpahinga ang grupo ni Jin. Noong gabing iyon sa area ng paggamot, nag-aalala ang grupo ni Jin tungkol sa unti-unting pagkaubos ng supply ng pagkain. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang sexy waitress mula sa nakaraang restaurant at nagdala ng maraming pagkain para sa lahat. Kumain ang mga sundalo
sundalo para makabawi ng lakas sa pakikipaglaban at makinig sa susunod na tagubilin mula kay Kapitan Xi Jin. Dahil din sa pangyayari sa Uruk, naayos ang relasyon ni Daeyaong at Myungju. Pagkatapos ng isang araw na pagliligtas sa mga biktima, pumunta si Muyeon upang mag-alay ng insenso para sa mga biktima at umiyak ng maalala ang mga taong dating masayang nakangiti, ngunit wala na ngayon. Tahimik lang na pinanood ni Xi Jin si Muyeon mula sa malayo, napansin ng isang kasamahan na sugatan siya sa balikat, ngunit nais niyang gamutin ang sarili niyang sugat nang hindi tumatawag ng medikal. Sa pagkakataong iyon, dumating si Muyeon at sinabing gagamutin niya ang sugat niya. Nagsimula siyang magdisinfekta at tumahi ng sugat. Nag-usap ng mahaba ang dalawa at sinabi ni Xi Jin sa kanya kung gaano niya ito kamiss. Dahil alam niyang may koneksyon si Xi Jin sa Korea, humingi ng pabor si Muyeon na makatawag. Matapos mag-alinlangan, tinawagan niya ang asawa ng yumaong foreman para iparating ang huling habilin nito at hindi napigilan ni Muyeon ang pagluha. Nang makita si Muyeon na malungkot, nilapitan siya ni Xi Jin para aliwin at nais sanang punasan ang kanyang luha. Ang pagtingin sa langit na puno ng bituin ay nagpagaan ang pakiramdam ni Muyeon. Nagpasalamat siya dahil bumalik si Xi Jin. Sa tabi niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na hindi tumakas sa lugar na puno ng kalungkutan. Kasabay nito sa panig ng mga mafia, bugbog sarado si Jin Yong-soo kay Argus. Hiningi ni Argus na ibigay na sa kanya ang mga diamante na nakabaon sa ilalim ng mga guho. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga sundalo sa paghahanap sa tatlong natitirang nawawala. Nakita ni Dr. Chai Hon-song na may isang binata pang buhay. Habang sinusubukan siyang iligtas, nagkaroon ng aftershock at nyanig ang lahat. Ang naging resulta, gumuho muli ang gusali at sa takot ay tumakbo si Chaihon palayo. Bagaman nakalabas siya, nagpapanik pa rin si Chaihon, ipinagbigay alam niya na may tao pa sa ilalim. Sa kabutihang palad, nakaligtas pa rin ang binata, ngunit naipit ang kanyang mga binti. Mabilis ding natuklasan ng rescue team ang panawagan ng tulong niya. Sina Xi Jin at Daeyaong ang tumanggap sa misyon ng pagliligtas, bit-bit ang kanilang kagamitan at pumasok sa loob. Matapos suriin ang kalagayan ng binata, nagulat si Xi Jin kay Muyeon at inutusan siya nitong bigyan siya ng swero at gamot. Dahil sa kakulangan ng kagamitan, kinailangan ni Daeyaong na lumabas para kunin ito. Sa puntong ito, nagsimula nang magkaroon ng allergic reaction ang binata, kaya hiniling ni Muyeon kay Daeyaong na magdala pa ng gamot doon. Biglang may panibagong pagyanig sa construction site na nagdulot ng pagkabahala sa lahat. Sina Xi Jin at ang binata ay natabunan pa ng mga guho na nahulog at nawalan sila ng koneksyon sa labas. Nalaman na lang nila na ginagamit ni Jin Yong-soo ang excavator ng walang pag-ingat. Nagalit si Daeyaong, inutusan niya na pigilan at dalhin ang lalaki para harapin ang parusa. Sa loob ng mga guho, nagising si Xi Jin at labis namang natakot ang binata dahil tuluyan ng nabarahan ang labasan at nawalan na rin sila ng koneksyon sa radyo. Ngunit nanatiling optimistiko si Xi Jin, pinakalma niya ang binata at sinabing huwag mag-alala dahil naniniwala siyang darating ang kanyang mga kasamahan. Kasabay nito, nabuksan ni Daeyaong ang labasan at nailabas silang dalawa. Masayang-masaya ang binata na nailigtas siya at nakahinga naman ng maluwag si Muyeon nang makita niyang ligtas si Xi Jin. Nagkunwari siyang sugatan para mapansin ni Muyeon, ngunit malamig lang ang reaksyon niya. Kasabay nito, lumapit si Jin Yong-soo at nagpakita ng kanyang nakakainis na ugali. Hindi na nakapagtimpi si Daeyaong at sinuntok niya ito ng malakas. Nagawa ni Xi Jin na maglambing kay Muyeon, nagreklamo siya ng sakit, ngunit hindi naman siya pinansin ito. Nagalit si Muyeon kung bakit siya nagbibiro, muntik na siyang mamatay. Ngunit sinabi ni Xi Jin na ang pinakamahusay na kaya niyang gawin ay isugal ang kanyang buhay, at dahil naniniwala siyang hindi siya pababayaan ni Muyeon na mamatay. Natapos na ang rescue operation sa lindol. Dumating si Commander Byung-chun upang bisitahin si Xi Jin at ipinaalam na bukas ay darating ang eroplano upang sunduin ang medical team pabalik sa bansa. Sa pagkakataong ito, nagreklamo si Jin Yong-soo at nagbanta ng kaso, ngunit binalaan naman siya ni Commander Byung-chun na siya ang kakasuhan kaya umalis siyang umiiwas. Sa kabila nito, hindi pa rin nakaligtas ang mga sundalo sa parusang pagtakbo. Habang tumatakbo, nakita muli ni Xi Jin si Muyeon. Malamig pa rin siya kahit nagbiro ito. Ibinigay niya ang gamot sa kanya at sinabing ibibigay niya ang listahan ng medical team na uwi sa bandang huli. Hinawakan ni Xi Jin ang kamay niya at nagtanong kung uwi ba siya. Hindi sumagot si Muyeon kundi nagpahayag ng paghanga na ito na ang pagkakataon para iwan niya si Xi Jin, kaya binawi ni Xi Jin ang kanyang kamay. Mukhang wala ng pag-asa. Noong gabing iyon, tinipon niya ang buong grupo upang ipaalam ang tungkol sa flight pauwi. Ngunit may ilang nalulungkot at nagdesisyong manatili pa ng mas matagal upang tulungan ang mga biktima na makabawi. Samantala, si Dr. Chaihon ay nagsisisi pa rin dahil sa pag-iwan sa biktima. Pinalakas ni Muyeon ang loob niya na ang paghahanap sa biktima ay isang tagumpay na. Pinayuhan niya siyang umuwi na, ngunit ang sakit ng mga naiwan ay nagdulot pa rin ng kalungkutan sa kanya. Kinabukasan, idinaos ang seremonya ng pag-aalay, nagbigay ng talumpati si Xi Jin at pinasalamatan ang lahat sa buong pusong paglilingkod. Sama-sama silang nagbigay ng isang
isang minutong katahimikan para sa mga namatay. Noong gabing iyon sa kampo, natapos ni Daniel ang pagkukumpuni ng radio transmitter. Upang subukan ang speaker, nagpatugtog si Muyo ng isang mainit na awit ng pag-ibig para mapakinggan ng lahat. Talagang kayang magpagaling ng musika ang lahat ng sugat. Dumating si Jin sa radio room sa pagtatapos ng kanta. Nagulat ang lahat nang ang sumunod na kanta ay ang mga huling salita ni Muyo noong naipit siya sa bangin na siya ring pag-amin niya ng pag-ibig kay Jin. Dali-dali si Muyo na tumakbo upang pigilan ang nakakabwisit na ito, ngunit huli na ang lahat. Ang buong nilalaman ay na-broadcast na sa buong kampo at sa lahat ng mga pasyente. Siyempre, naintindihan na rin ni Jin ang damdamin niya at tuwang-tuwa siya. Labis na nahiya si Muyo kaya mabilis niyang kinuha ang telepono at tumakbong parang kidlat. Hindi pinalampas ni Jin ang napakagandang pagkakataong ito. Umakyat siya sa shortcut at hinarang siya sa pintuan upang tanungin ng maayos. Nagpakita si Muyo ng matinding pagkataranta. Todo tanggi siya at sinamantala na tumakas ulit. Lalo pang nasiyahan si Jin nang makita ang pagkalito at pamumula ng mukha ni Muyo sa hiya. Bukod pa roon, nang bumalik siya sa klinika, ay patuloy pa rin siyang tinutukso at halos magtago na siya sa sobrang hiya. Kaya, sinubukan ni Muyo na iwasan ang lahat at dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Hindi inaasahang nakita muli ni Muyo si Myungju at muli siyang inasal. Sinabi nito na naglakas loob siyang umamin ang pag-ibig sa kapitan ng Special Forces. Ngunit dahil din sa kanya, napagtanto ni Muyo na mas takot siyang mawala si Jin kaysa mag-alala tungkol sa propesyon ng mahal niya. Kinabukasan, muli na namang napagmasdan ni Muyo ang pag-jogging ng mga sundalo. Para sa kanya, ito ang simbolo ng kapayapaan. Ngunit hindi pa nagtatagal. Dali-dali siyang tumakbo nang marinig niya ang kanyang mga kasamahan na tinawag ang pangalan ni Jin. Ngunit umiwas sa balat ng melon, sa balat ng nyog na tamaan, tumakbo si Muyo sa mismong lugar kung saan siya pinapanood ni Jin sa bintana. Sinabi niyang hindi na niya kailangang iwasan siya. Huwag siyang mahiya dahil nakita ang kanyang damdamin dahil mas nagugustuhan niya pa ito. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Muyo. Nang hapon, habang nagmamaneho silang dalawa pabalik sa kampo pagkatapos ng pulong, bigla silang dumaan sa isang mina na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa manibela at naipit sila sa isang minahan. Nagdesisyon si Jin na tukuyin ang daan palabas, nagtatanim siya ng pulang watawat sa bawat mina na makikita niya at sumunod si Muyo sa bawat hakbang. Sa huli, nakalabas silang dalawa sa mapanganib na lugar. Napabuntong hininga si Muyo dahil muntik na silang mamatay, samantalang si Jin ay gusto lang sanang magkaroon ng romantic movie kasama siya, ngunit naging action movie ang kinalabasan. Pagkatapos, ginamit nila ang lipstick niya para magpinta ng karagdagang babala. Dahil iniwan nila ang kotse, napilitan silang sumakay ng sasakyan para umuwi sa kampo ng mas maaga kaysa maglakad. Sa pagkakataong ito, nagpasalamat si Muyo kay Jin dahil iniligtas niya ulit siya. Nagtanong si Jin kung uwi ba siya sa pagkakataong ito. Nagulat siya nang sumagot si Muyo na hindi siya uwi dahil kay Jin. Gusto niyang makasama pa ito ng mas matagal. Mukhang ito na ang formal na pag-amin ng pag-ibig. Hindi napigilan ni Jin ang kanyang tuwa kaya hinila niya ito palapit. Hinalikan niya ito ng matamis, puno ng pagmamahal na matagal na niyang nararamdaman. Naghatid si Jin Yaung-soo ng isang bakal na kahon kay Argus at sinabing mailamang diamante iyon. Kinuha ito ni Argus, ngunit binitbit pa rin siya ng baril bilang pagbabanta. Hindi niya inaasahan na ang kahon ay walang laman. Nilunok ni Jin Yaung-soo ang lahat ng diamante at sinamantala ang pag-alis ni Chae-hoon patungong Korea para humingi ng pwesto sa eroplano. Sa paliparan, hinaharang ng mga tauhan ng mafia ang lahat ng labasan para hanapin siya, ngunit sa kabutihang palad para kay Jin Yaung-soo, nakatago siya sa kanilang paningin. Hindi nagtagal, dumating ang General Command ng Korea upang bisitahin ang military team. Gusto ng commander na siya ring ama ni Myungju na makipag-usap sa apat ng pribado. Una, pinuri niya si Muyo dahil sa matagumpay na operasyon at inanyayahan siyang lumabas. Ang sunod naman ay si Jin, tinanong niya ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ng kanyang anak na babae. Tiniyak ni Jin na magkaibigan lang sila, kaya wala na siyang masabi pa at pinaalis na rin siya. Napansin ang pagmamahala ni Daeyeong at Myungju. Pumayag ang commander, ngunit sa kondisyon na dapat tanggalin niya ang ranggo ng militar at magtrabaho na lang sa kumpanya ng kanilang pamilya. Binigyan niya siya ng oras upang pag-isipan kung isusuko niya ang pag-ibig o ang kanyang karera. Habang nagkakarga ng gas si Jin, sinadya niyang magpakita ng pagmamahalan sa inyong lahat, ngunit dahil nagselos si Muyo kay Myungju, ginamit niya ang romantikong paraan na ito para halikan siya. Habang nagbabayad, hindi sinasadyang nabangganik si Jin ang isang batang lalaki na nagnanakaw ng gamot. Nang suriin ni Muyo, natuklasan niyang nagkaroon ng pilay ang batang lalaki. Kailangang pumunta sa nayon ng bata para tingnan ito dahil kung hindi ay kakalat ang sakit sa malawakang sakop. Dinala ni Jin at Muyo ang bata pabalik sa nayon. Mahirap dahil walang sinuman doon ang nakakaintindi ng English. Sa kabutihang palad, may lumabas na isang batang babae na nakakapagsalita. Sinabi ng bata na inangkin ng mafia ang nayon na nagiging dahilan para ang mga lalaki ay lumaking kriminal at ang mga babae naman ay ibebenta bilang pangalawang asawa. Tutulong siya sa pagsasalin kung ilalabas nila siya sa lugar na ito. Ang kasamahan, matapos imbestigahan ang impormasyon
tungkol sa nayon ay agad na nagulat kay si Jin. Sa sandaling ito, nakita na ni si Jin si Argus. Sa pagpasok niya sa nayon, siya talaga ang pinuno ng lahat ng iligal na gawain dito. Nagmadali siyang bumalik. Sa kabilang banda, nakipag-usap na si Moyon sa kanya. Pagdating ni si Jin, agad niyang hinawakan ang kamay ni Moyon para protektahan ito. Nakilala agad ni Argus ang kanyang kalamangan kung makikipaglaban siya kay si Jin. Biglang may narinig na putok ng baril. Ang batang babae na nakasuot ng pulang damit ang bumaril kay Argus at bumagsak ito. Higit sa lahat, gusto ng batang babae na mamatay na siya. Nagmakaawa si Argus, pagkatapos ay nagbanta kay Moyon na kailangang iligtas niya siya. Ayaw niyang gawin iyon dahil nag-aalala siyang papatayin siya nito. Mas makakatulong pa siya sa maraming tao. Ngunit sinabi ni si Jin na gawin niya ang trabaho ng isang doktor. Ang pagpatay sa kanya ay hayaan na lang siyang ang bahala. Matapos mag-isip, nagdesisyon si Moyon na iligtas pa rin si Argus. Dinala niya siya sa loob ng tolda at matagumpay na nakuha ang bala. Dahil papalapit na ang hukbo ng Korea, kailangang umatras agad ang grupo ni Argus. Gusto niyang isama ang batang babae na nakasuot ng pulang damit, ngunit hindi iyon pinahintulutan ni Moyon at si Jin. Pagkatapos, dumating ang militar at dinala ang mga bata ng nayon sa kampo upang gamutin ng mga doktor. Dahil may pagkakataon, tinanong ni Daeyaong si Myungjo kung paano kung magpapalit siya ng propesyon. Sinabi niya na mas gusto niya na sundalo pa rin siya tulad ngayon, kaya ginag-alala siya sa kanyang desisyon. Tinalakay ng commander kay si Jin ang tungkol kay Argus at nalaman niyang sangkot ito sa isang malaking sindikato ng armas kasama ang militar ng Uruk. Gayunpaman, dahil sangkot ang politika, inutusan niya ang buong grupo ni si Jin na huwag makialam upang maiwasan ang epekto sa pangkalahatang sitwasyon. Bumalik si Jin at sinabi ang mga nangyari kay Daeyaong ng mailabis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Habang nakaupo at nag-iisip, nilapitan siya ni Moyon para kumustahin. Nagkaroon sila ng isang napaka-cute na eksena kung saan sinuklayan at tinatalian ng buhok ni si Jin si Moyon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Moyon ng isang kahon na kapag narinig ni si Jin at Daeyaong ang pangalan ng nagpadala ay dali-dali silang tumakbo papunta. Dito, natuklasan ni Moyon at Myungjo ang isang larawan at mga matatamis na salita mula sa isang babae. Nang makarating, nagpaliwanag ang dalawang lalaki na pinsan lang daw iyon, ngunit paanong malilinlang ang dalawang babaeng ito. Inanyayahan ni Moyon si Jin na mag-usap ng pribado. Patuloy na nagdahilan si Jin na iyon ay isang ordinaryong drinking blind date lang. Sa tingin ba niya ay maniniwala si Moyon sa ganoong bagay? Mabuti may tawag sa telepono si Moyon na nagligtas kay si Jin sa pagtatalo. Pagkatapos, sa pharmacy, nagkaroon ng pagnanakaw ng lahat ng mahahalagang gamot. Ang magnanakaw ay walang iba kundi ang batang babaeng nakapulang damit na si Fatima. Nakipag-ugnayan si Fatima sa kanyang nobyo at dinadala ang mga gamot para sa kanya. Upang makakuha ng impormasyon tungkol sa bata, pinuntahan ni si Jin ang may-ari ng restaurant para humingi ng tulong. Matapos makuha ang impormasyon, mabilis na nagtungo ang dalawa sa isang abandonadong lugar. Sa sandaling ito, si Fatima ay sinasaktan ng kanyang kasintahan, ngunit nakarating sila si Jin at Moyon sa tamang oras. Naglabas sila ng baril at nagbanta, pinilit si Jin at Moyon na sumuko. Nagplano si Jin ng taktika, sinabi kay Moyon na tumakbo at kunin ang sasakyan at hayaan na lang sa kanya ang iba pa. Kinuha ni si Jin ang baril habang inilalagay ito, binaril niya ang pinuno at kinuha ang baril nito. Mabilis silang natalo sa isang iglap. Nang aalis na sana sila, binaril siya ng pinuno at hinarangan siya. Si Moyon, na naghihintay sa labas, ay nag-alala kaya pumasok siya sa sasakyan at dumiretso at binangga ang mga masasamang tao at matagumpay na nailigtas ang grupo. Si Moyon ay tuwang-tuwa sa nangyari, ngunit habang siya ay masaya, biglang namatay ang makina ng sasakyan sa kalagitnaan ng daan. Sa kabutihang palad, nakontak ni si Jin si Daeyaong na malapit lang at bumalik sila sa kampo. Nagtaka si Jin kung bakit nais ni Moyon na iligtas ang buhay ni Fatima at magbigay pa ng tulong pinansyal para makapag-aral ang bata. Sinabi ni Moyon na hindi niya mababago ang mundo, ngunit maaari niyang baguhin ang munting buhay na ito na labis niyang hinangaan. Pagkatapos, naranasan ni Moyon ang kumain ng pansit sa dilim na may estilong special forces kasama si Jin. Palit eksena, sa isang bahay tuluyan kung saan nagtatago si Yang-su, nagpagawa siya ng peking pasaporte para makatakas sa Uruk kasama ang mga diamante na nilunok niya. Gayunpaman, nang pumunta siya sa eroplano para mag-check-in, siya ay natuklasan at inaresto. Nang i-update ni Daeyaong si Jin tungkol sa sitwasyon, ang binata na dumating noong nakaraang araw at nagsalita tungkol sa mga diamanting itinago ni Yang-su ay nagpaliwanag sa kanila kung bakit siya nagpakita ng labis na tapang sa lindol. Si Yang-su ay binihag ng mga tauhan ni Argus. Habang aoperahan na sana siya para kunin ang mga diamante, sumalakay ang Korean Military Forces at pinatumba ang mga tao ni Argus upang iligtas ang bihag. Si Argus ay hinarang ni si Jin habang tumatakas, ngunit tinakot lamang niya ito at inutusan ang buong koponan na umatras agad. Sa ospital sa kampo, natuklasan lamang ni si Jin na nilunok ni Yang-su ang mga diamante sa pamamagitan ng X-ray.
Sa pagkakataong ito, biglang nagsuka ng dugo si Yang Su dahil sa gastrointestinal hemorrhage, kaya kinailangan siyang operahan ng mga doktor. Sa panahon ng operasyon, natuklasan ni Moyeon na nahawaan siya ng isang mapanganib na nakakahawang virus, kaya inutusan niya ang lahat na umalis agad sa operating room. Dahil nalantad na sila, kusang loob na nanatili sina Moyeon at Daeyaong sa operating room upang ihiwalay at gamutin ang pasyente. Nang marinig ang balita tungkol sa virus na ito, nagmadali sina si Jin at Daeyaong sa operating room upang makita ang kanilang mga kasintahan. Dahil may laboratorio sa kampo ng militar ng AIS, mabilis na nakipag-ugnayan ang dalawa upang dalhin doon ang blood sample. Matapos matanggap ang resulta, nagmamadaling bumalik si Daeyaong at niyakap si Myungju. Kaya nalaman niyang siya ang nahawaan, kaya nag-utos siya ng self-quarantine at nagpasama ng loob kay Daeyaong. Ang mga sumunod na araw ay ang bagong laban ng parehong militar at medical team laban sa invisible virus. Ang utos ng quarantine ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat. Si Daeyaong ay nakakakontak lamang kay Myungju sa pamamagitan ng walkie-talkie. Lubos siyang natatakot na mawawala ito sa kanya. Isang gabi, biglang nawala ng kuryente ang buong kampo. Sa sandaling ito, huminto ang ventilator ni Myungju, kaya nagpumiglas siya sa sakit. Lahat ng nasa paligid ay nagpanik dahil hindi nila alam kung paano ito haharapin. Ngunit sa kabutihang palad, si Chae-hoon ay hindi nag-atubiling mahawaan at dumating upang kontrolin si Myungju, ngunit siya ay nakagat nito sa kamay. Sa wakas ay na-inject na rin ang pampakalma, isinagawa ang resuscitation at nailigtas siya. Si Chae-hoon ay nalantad at kailangang i-quarantine, ngunit umiyak siya sa tuwa dahil kinilala siya ng lahat bilang isang doktor. Kinabukasan, lumala ang kalagayan ni Myungju, kaya kusa siyang tumawag sa kanyang ama upang ipaalam ang sitwasyon. Hiling niya na tanggapin niya ang pag-ibig niya kay Daeyaong at huwag siyang pilitin na umalis sa serbisyo militar. Narinig niya ang kanilang pag-uusap noong araw na iyon. Pagkatapos niyang patayin ang telepono, biglang nawalan ng malay si Myungju dahil nagsimula siyang magkaroon ng tuloy-tuloy na mataas na lagnat. Dahil hindi na bumaba ang lagnat sa gamot, ibinabad ni Moyeon si Myungju sa isang paliguan ng yelo. Kasabay nito, nakatanggap ng balita ang grupo ni si Jin na hinarang at ninakaw ng mga mafia ang sasakyan na may dalang gamot at bakuna, kaya kinailangan nilang pumunta doon at lutasin ito. Ang kailangan ni Argus ay ang mga diamante, kaya ginamit iyon ni si Jin para makipagpalitan sa kanila. Ngunit hindi sila mapapayapa, kaya pagkatapos makumpirma na ligtas ang mga kalakal, sumugod si Daeyaong at binugbog sila. Nang marinig na paparating na ang mga gamot, dali-daling tumakbo si Moyeon para kunin, ngunit nakita niya si Fatima na inaaresto ng pulisya dahil sa pagnanakaw ng mga gamot para ibenta sa black market, at ang masamang nobyo ang nagsumbong sa kanya. Pilit na kinumbinsi ni Moyeon na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi lang iyon ang gusto ng mga pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na sa kampo ang sasakyang may dalang bakuna. Mabilis na na-inject ang gamot sa mga pasyente, kaya nalampasan ni Myungju ang critical na kalagayan. Kinaumagahan, hinanap ni si Jin si Moyeon, ngunit hindi niya ito mahanap hanggang sa nalaman niyang sumama ito kay Fatima sa lokal na pulisya dahil sa pagnanakaw ng gamot, kaya nagmadali siyang magmaneho para hanapin sila. Sa daan, nakita niya si Fatima na nakatayo sa gitna ng kalsada. Pagkaalis niya ng sasakyan, binaril ang binti ng bata at bumagsak, at pagkatapos ay dinala doon si Moyeon. Sa sitwasyon, ibinaba agad ni si Jin ang kanyang baril. Sa sandaling ito, dumating din si Argus, at siya ay may kalamangan kaya siya ay naging napaka-arogante. Isinakay na niya si Moyeon sa kotse, pagkatapos ay inihayag niya ang tungkol sa transaksyon sa pagbebenta ng armas na magaganap bukas ng madaling araw, dahil ito ay isang krimen na may parusang kamatayan. Gusto niyang tulungan siya ni si Jin na makatakas, kung hindi, ibebenta niya si Moyeon sa mga nagbebenta ng tao. Nagalit si Jin, ngunit napilitan siyang sumunod. Nangako siya sa sarili na tiyak na papatayin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa kotse, nakipag-ugnayan si Jin kay Moyeon sa pamamagitan ng walkie-talkie upang panatagin siya. Determinado siyang hanapin at iligtas siya. Nagpadala si Argus ng mensahe na gusto niya ring makita si Jin. Pagkatapos ay itinapon niya ang walkie-talkie palabas ng kotse sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Pagka-uwi sa kampo, iniulat ni si Jin ang sitwasyon kay Commander Byung-chun, ngunit nang tumawag ang Blue House, gusto niyang itago ang insidente. Direktang sinagot ni si Jin ang telepono na nagpamangha sa commander. Gayunpaman, tumanggi ang Blue House na kumilos, hindi sila maaaring maapektuhan dahil sa isang individual. Sa puntong ito, galit na galit si Jin kaya sinagot niya ang Blue House at umalis, at agad namang inutusan ni Commander Byung-chun na harangin si Jin. Nang aalis na sana siya sa bakod, biglang nakatanggap si Jin ng tawag mula sa Commander-in-Chief. Binigyan niya siya ng 3 oras. Sa loob ng panahong ito, hindi na siya sundalo, kaya gawin niya ang gusto niya. Pagkatapos, nagpalit si Jin ng itim na uniforme at kumuha ng armas sa may-ari ng restoran. Sa kabilang dako, sinubukan ni Argus na ipasok sa isip ni Moyeon ang mga masasamang bagay tungkol kay Jin, ngunit itinuring lamang ni Moyeon na mga kalokohan iyon na nagpagalit sa kanya. Sa daan, ginamit ni Jin ang huling golden card upang humingi ng tulong sa Arabong bodyguard para bigyan siya ng rescue helicopter.
Mabilis na napansin ni Daeyeon ang kakaiba kay si Jin, at nahulaan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Gumaling na rin si Myungjo, kaya nagpaalam siya sa kanya para tulungan ang kanyang kapatid. Nagtipon si Daeyeon ng 3 pang sundalo para makipaglaban. Nang gabing iyon, dumating si Jin at pumasok sa base ng kalaban. Bilang isang senior military personnel, madali niyang natalo ang mga bantay at dumiretso sa loob. Natuklasan niya ang isang grupo ng mga bata na nakakulong kaya agad niyang binaril at sinira ang kamera. Sa sandaling ito, matagumpay na nakipagtransaksyon si Argus at mayabang siyang naghanda na umalis. Nagutos siya na lahat ng hindi maisasama sa maleta ay kailangan ng patayin. Agad namang umalis ang kanyang mga tauhan upang patayin ang mga bata, ngunit nakasalubong nila si Jin. Dahil may isang batang ginawang hostage, pansamantala siyang sumuko. Sa tamang oras na ito, dumating ang kanyang mga kasamahan upang tulungan siyang makatakas mula sa sitwasyong ito. Lubos na nagpasalamat si Jin. Agad siyang nagplano ng taktika at nagbigay ng mga gawain sa bawat miyembro. Sa panig ng Blue House, pinagagalitan ng mga pinuno ang Commander-in-Chief dahil sa pagpapahintulot sa mga sundalo na kumilos ng walang pahintulot. Sa kanyang matatag at paninindigan, sinagot ng Commander-in-Chief ang mga pinuno at kinuha ang buong responsibilidad. Sa sandaling ito, nakarating ang grupo ni Jin at nakaharap si Argus. Pagkakita sa sugat sa mukha ni Moyon, labis na nag-alala si Jin, ngunit nakita niyang may bomba ito, kaya huminto siya at inutusan ang sniper sa labas na huwag munang bumaril. Ang rescue helicopter ay dumating na rin, ngunit gusto niyang magpalipas ng oras upang matukoy ng kanyang mga kasamahan ang uri ng bomba. Inutusan ni Argus si Jin na pababain ang helicopter, kung hindi ay sasabugin niya ang bomba at papatayin silang lahat. Natuklasan ng mga kasamahan ang detonator sensor na nakalagay sa balikat. Inutusan ni Jin si Moyon na manatiling nakatayo at pagkatapos ay pinuntirya at binaril ang diretsyo sa balikat nito na nagpasimula ng isang kapanapanabik na pamamaril. Ang kalaban ay natalo. Ang panalo ay sa grupo ni Jin. Ang mahalagang bagay ngayon ay alisin ang bomba kay Moyon. Ang countdown ay 1 minuto at 30 segundo na lang. Si Jin ay nasa tabi niya na sinisikap na pakalmahin si Moyon. Sa kabutihang palad, nagawa ito ni Sergeant Choi. Ngunit ang kasawian ay patuloy na tumatakbo ang orasan. Sa huling segundo, nakayanan ni Jin na itapon ito sa labas. Sa sandaling ito, sinubukan ni Argus na tumayo. Binaril niya si Moyon. Agad namang ipinangharang ni Jin ang kanyang sarili at sinalo ang tama ng bala. Ngunit, sa kabutihang palad, nakasuot siya ng bulletproof vest kaya wala siyang pinsala. Hindi na niya ito pinayagan pa. Tinakpan ni Jin ang mga mata ni Moyon at pinatay si Argus gamit ang sarili niyang mga kamay. Tapos na ang misyon. Iniulat ni Jin ang resulta sa Commander-in-Chief. Labis siyang ipinagmamalaki. Sa pagkakataong ito, hindi siya magbibigay ng gantimpala o parusa. Agad namang sinaway ng mga pinuno at inutusan siyang akuin ang responsibilidad. Pagkatapos, dumating ang Pangulo. Nakakagulat na pinuri ng Pangulo ang Commander-in-Chief sa paggawa ng tamang desisyon sa oras na iyon. Mula noon, nagtapos ng mapayapa ang lahat. Sa kampo, nang makita ni Daeyeon na ligtas siyang nakabalik, labis na natuwa si Myungjo kaya tumakbo siya at niyakap ito. Nakita ni Moyon si Jin na malungkot na sinunog ang litrato ni Argus, isang alaalang itinuring niyang napakaganda. Biglang nagulo rin ang kanyang damdamin. Ipinagpalit niya ba ang kanyang buhay para sa kanya? Dahil sa kanya, pinatay niya ba ang kanyang kaibigan sa sarili niyang mga kamay? Kinaumagahan, nagkita sina Moyon at si Jin. Kinuwestiyon ni Moyon ang mga kasinungalingan na natuklasan niya. Tinanong niya kung may iba pa siyang kasinungalingan at sumagot siya ng wala, kaya mayroon na namang panibagong kasinungalingan. Ipinahayag ni Moyon na gusto lamang niya ng isang simpleng pag-ibig kung saan maaari silang magbahagi ng maliliit na bagay. Ngunit para sa kanya, iba ang sitwasyon pagkatapos ng mga biro upang itago ang mga bagay na hindi masabi tulad ng buhay, politika, at kapalaran ng bansa. Hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang biro. Hindi na niya alam kung kaya pa niyang tiisin at patuloy na magtiwala at tanggapin siya. Kailangan niya ng mas maraming oras. Pagkatapos, dumating si Moyon upang ipaalam sa grupo ng mga doktor na formal na silang magtatapos. Tatapusin nila ang kanilang misyon sa Uruk at babalik sa South Korea sa loob ng 2 araw. Ang lahat ng hirap ay nagdaan at malapit na silang umuwi, ngunit nalulungkot sila na iwanan ang lugar. Pagkatapos ng pag-iisip, inanyayahan ni Moyon si Jin na magkape. Doon, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap at ipinagsawalang bahala ni Moyon ang lahat ng alalahanin at niyakap si Jin. Dinala ng dalawa si Fatima sa bahay ng may-ari ng restaurant upang hilingin sa kanya na maging guardian ni Fatima. Pinaalalahanan ni Moyon si Fatima na sundin si Valentin at makipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos, nag-date sandali ang dalawa. Ngayon lang ibinalik ni Jin ang batong iyon kay Moyon dahil mas kumpiyansa na siya nang malaman niya ang sagot nito. Kinaumagahan, naghanda ang mga doktor para umuwi sa kanilang bansa. Ang tunog ng kampana ng pag-alaala ay nagdulot ng pananabik sa lahat na nagpapaalala sa kanila ng mahalagang alaala. Pagkatapos, nagpicture silang lahat upang panatilihin ang alaala bago bumalik. Sa wakas, umuwi na sa South Korea ang grupo ng mga doktor ni Moyon at nagsimulang muli sa kanilang trabaho sa ospital.
Hindi inaasahan ang mainit na pagtanggap sa kanila. Dahil na-miss niya si Jin, ipinaalam niya na magre-resign na siya para magsimula ng negosyo. Agad niya itong ginawa, nagpunta si Moyon sa direktor at walang pag-aatubiling inabot ang kanyang resignation letter at umalis ng buong pagmamalaki na ikinagulat niya. Gayunpaman, sa bangko, nakatanggap ng abiso si Moyon na hindi siya maaaring humiram ng pera dahil siya ay jobless na ngayon. Pagkatapos, tumawag si Moyon kay Jin para humingi ng tulong. Ngunit sinabi niya na dapat ay nangutang muna siya sa bangko bago mag-resign na ikinagalit niya at pinutol niya ang tawag. Walang nagawa si Moyon kundi bumalik sa opisina ng direktor upang hilingin sa kanya na bawiin ang kanyang resignation letter. Masaya pa rin ang direktor, ngunit nasaktan ang kanyang pride kaya inilipat siya mula sa SE treatment area patungo sa emergency room. Ang mga sundalo sa panig na ito ay nagpapaganda para makita ang kanilang mga asawa at kasintahan dahil tapos na ang kanilang pagsasanay. Si Daeyaong lang ang malungkot dahil may kasunduan pa siya sa Commander-in-Chief. Dumating si Myungjo, sinabi niyang mahal na mahal niya ito at hindi na sila maghihiwalay pa at naghawak kamay silang naglakad sa paglubog ng araw. Pagkatapos bumalik ng buong grupo, pinayagan silang magbakasyon ng 4 na araw, kaya nagkayayaan silang uminom ng alak sa loob ng 3 araw at 3 gabi hanggang sa sila ay malasing. Hanggang sa matuklasan ni Moyon, si Jin ay lasing na hindi na siya nakikilala, kaya galit na uminom din si Moyon. Ang resulta, si Moyon ang labis na nalasing, kaya kinailangan siyang ihatid ni Jin pauwi at nakilala niya ang kanyang magiging biyenan sa isang nakakatuwang sitwasyon, ngunit tila gusto ng ina ang manliligaw na ito. Pagkatapos ng bakasyon, ipinagpatuloy ni Jin ang kanyang misyon. Nang muli nilang makita si Commander Byung-chun, nalaman nilang magsisilbi sila bilang security para sa mga matataas na opisyal sa pulong sa pagitan ng North Korea at South Korea. Nagsimula ang napakasikretong pulong kung saan muling nakita ni Jin si An Jong-jun na nakatunggali niya noon. Pagkatapos, magkasama silang kumain ng tradisyonal na North Korean cold noodles, kung saan nalaman ni Jin na ibinaba ang ranggo ni Jong-jun at magre-resign na pagkatapos ng misyon na ito. Pagbalik sa South Korea, binigyan ni Jin si Moyon ng isang kwintas. Mas marami siyang oras na inilaan kay Moyon at nag-date silang dalawa tulad ng ibang normal na magkasintahan. Sa panig ni Daeyaong, nakita ni Myungjo ang resignation letter niya. Labis siyang nagalit. Nagkaroon sila ng napakatinding pagtatalo at hindi nila naintindihan ang isa't isa, kaya naghiwalay sila. Pagkaraan ng ilang araw, tumanggap ng misyon ang grupo ni Jin na protektahan ang mga matataas na pinuno. Habang naghihintay na umalis sa basement, nagreklamo si Daeyaong kay Jin tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Hindi pa natatanong ni Jin ang detalye nang biglang dumating si Jong-jun na galit na galit. Nakatanggap sila ng emergency call para sa isang critical na pasyente. Una, ang sundalong North Korean na dinala ng mga doktor. Pagkatapos, nang bumukas ang pinto ng kotse, laking gulat ni Moyon nang makita niya si Jin na puno ng dugo. Para malaman ang buong kwento, bumalik tayo sa basement. Hiniling ni An Jong-jun kay Jin na ihatid siya pabalik sa North Korea. Sabi nito, bigla siyang binaril at pagkatapos ay isang grupo ng mga armadong nakamaskara ang sumugod at nagpaputok ng walang humpay. Mabilis na nakatago sina Jin at Daeyaong. Tinangka nilang dalhin si Jong-jun sa sasakyan. Sumunod sina Jin at Daeyaong. Sa oras na ito, nakaharap si Jin sa harap ng sasakyan. Binaril niya ang fire extinguisher sa tabi nito upang lumikha ng ulap na nagpahinto sa kanilang sasakyan, ngunit binaril din siya at bumagsak. Sa kasalukuyan, inaalagaan ni Moyon si Jin nang tumigil ang puso niya. Isang himala ang naganap, nagising si Jin. Ngunit hindi siya nag-aalala tungkol sa sarili niya at patuloy siyang nagtatanong tungkol sa kaibigan niyang nabaril na nagpagalit ng husto kay Moyon. Kalaunan, sa kabilang banda, nagising si An at nagdulot ng gulo. Tinakot niya ang isang doktora dahil nag-aalala siyang hulihin siyang muli. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak siya dahil sa labis na pagkawala ng dugo at kinailangan ng agarang operasyon. Hiniling ni Jin kay Moyon na iligtas siya. Matapos alisin ang bala mula kay An Jong-jun, natuklasan ni Moyon ang isang chip na nakatago sa kanya. Hindi inaasahang gumamit si An Jong-jun ng peking pasaporte upang makatakas doon, kaya siya hinahabol ng grupo. Narinig ito ni Daeyaong at napansin na may kakaiba. Pagkatapos, inilipat ni Daeyaong si An Jong-jun sa Central Ward kasama si Jin para sa madaling proteksyon at investigasyon. Nang lumabas si Daeyaong, ibinigay ni Moyon sa kanya ang chip. Pagkatapos magising ni An Jong-jun, sinimula ni Jin at Commander Byung-chun ang investigasyon para malaman ang layunin ng pagdating niya rito. Ngunit ang nakuha lang nila ay kawalang bahala, hindi siya nagsasalita. Sa ahensya ng intelihensya, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa impormasyon, natuklasan na si An ay sangkot sa isang kaso ng pagpatay at pinaghihinalaang siya mismo ang isang tao. Siya ang salarin na kasalukuyang hinahanap. Lumalabas na noon sa Japan, isang saksi ang pinatay ng isang sniper, at ang sniper na iyon ay isang tauhan ni An. Kasalukuyan siyang pinaghihinalaang pumatay sa kanyang tauhan.
Dahil ang bawat kilos at salita sa kwarto ay ini-eavesdrop, nagkunwari sina si Jin at Muyon para linlangin ang intelihensya. Humingi siya ng tulong kay Muyon para makahanap ng pribadong lugar. Pagkatapos, inilipat silang dalawa sa isang key scan room. Dito, isiniwalat ni Sito ang sikreto sa memory card na ang nilalaman ay tungkol sa isang transaksyon para sa pag-upa ng mga sundalo. Ang sniper na iyon ay pumatay ng mga tao para sa organisasyon ng mafia dahil sa pera. May misyon si Jongjun na harapin ang lahat ng mga nagtaksil sa bansa at imbestigahan ang pakana ng utak sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos, bumalik si Jongjun sa kwarto ng pasyente. Nang lumabas lang ang gwardiya, sinimulan niya ang kanyang plano sa pagtakas. Nadiskubre ito ni si Jin at itinutok ang baril sa kanya. Alam na nina si Jin at Jongjun na ang utak ay si Kalihim Choi ng depensa ng Hilagang Korea. Nagmakaawa si Jongjun kay si Jin na payagan siyang bumalik sa kanyang inang bayan upang tapusin ang kanyang misyon. Kahit mamatay, gusto niyang mamatay sa lupain ng Hilagang Korea, ngunit mariing tumanggi si Jin. Dumating si Kalihim Choi doon at alinsunod sa utos, kailangang ibigay si Jongjun bukas. Bago kinuha si Jongjun, binigyan siya ni si Jin ng isang cake at sinabing gamitin ito sa isang espesyal na okasyon. Pagdating sa kwarto ni Kalihim Choi, isiniwalat kaagad ni Jongjun ang pagkakakilanlan niya. Direktang pumunta rin siya sa punto at hiniling na ibigay ni Jongjun ang chip o mag-uutos siyang magpaputok. Sa harap ng kaaway ng bansa, hindi natakot si An Jongjun. Sumugod siya para tapusin ang ministro, ngunit binaril ng isang sniper sa lugar. Pagkatapos, nakipagkita si Kalihim Choi sa pinuno ng panig ng South Korea. Nagbigay si Hong Haik ng mga kondisyon bago magsimula ang dialogo sa pagitan ng North at South. Hindi inaasahang isiniwalat ang kanyang mga krimen sa pagbaril sa kanyang nasasakupan at pagtanggap ng maraming suhol. Pagkalabas lang niya ng pinto, hinarang siya ng mga puwersa ng North Korea at dinala pabalik sa bansa. Lumalabas na hindi patay si An Jongjun, walang iba ang bumaril sa kanya, kundi si Jin. Nagkunwari sila para linlangin si Kalihim Choi. Ang cake na ibinigay ni si Jin kay Jongjun ay nilagyan ng listening device. Dahil doon, natagpuan ni si Jin ang password para mabuksan ang chip at matagumpay na natalo ang ministro. Lubos na nagpapasalamat si An Jongjun kay si Jin dahil legal siyang dinala pabalik sa Hilagang Korea. Handang-handa siyang mamatay, kaya nagpatuloy ang dialogo sa pagitan ng North at South. Nagkasundo silang magtulungan sa maraming proyekto upang mapaunlad ang parehong rehiyon. Nang mapanood ang balita sa Zihi, ipinagmamalaki ni Muyon ang kanyang kasintahan. Alam niyang katatapos lang niya sa misyong ito. Wala nang sumbatan dahil napakagandang bumalik siyang ligtas sa kanya. Sa wakas, dumating na ang araw ng paglabas ni si Jin sa ospital. Dahil patuloy siyang nakikinig sa musika, hindi napigilan ni Muyon ang magtanong kung anong kanta ang pinakikinggan niya. Ngunit pagkatapos noon, nahiya siya dahil ang pinakikinggan ni si Jin ay ang recording niya noong nasa gilid ng bangin ang kotse. Galit na sinumbatan ni Muyon at biglang binitawan ang kamay. Nakalimutan niyang nagtutulak pala siya. Dahil sa inertia at gravity, ang wheelchair ni si Jin ay mabilis na bumaba sa dalistis. Nang bumagsak siya, ang girlfriend niya ay nag-aalala lang tungkol sa wheelchair. Kailangang magselos ng kanyang kasintahan sa wheelchair na iyon. Pagsapit ng gabi, biglang lumitaw si Jin sa tapat ng bahay ni Muyon. May dala siyang beer dahil gusto niyang uminom, ngunit nagdahilan na para raw iyon sa pagpapagaling ng sugat. Sa sandaling iyon, nagtataka si Muyon kung saan nakuha ni si Jin ang helikopter noong nakaraang araw. Hindi tuwirang sumagot si Jin, ngunit agad na naintindihan ni Muyon na ginamit niya ang gold business card. Naghinayang siya samantalang si Jin naman ay kalmado lang at kinurot pa ang pisngi niya. Kinaumagahan, napabuntong hininga si Jaebyum habang naghahanda sa pagsusulit nang makita niya ang kanyang mga nakatatandang kasamahan na masiglang nagpapalakas ng loob. Agad na tumaas ang kanyang morale. Sa sandaling iyon, ang buong Alpha team ay nakatanggap ng utos na magtipon. Tanging si Daeyaong lang ang hindi. Mukha siyang malungkot. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag siya ng commander. Tinanong siya kung gusto niyang sumali sa operasyon o kung pipirmahan niya ang kanyang resignation paper. Determinado siyang pinili na sumama sa kanyang mga kasamahan. Bilang commander, wala siyang dahilan para pigilan siya. Pero bilang ama ni Myungju, hiniling niya na bumalik siyang ligtas. Pagkatapos, matagal na naghintay si Daeyaong sa tapat ng bahay ni Myungju, ngunit hindi niya ito nakita, kaya iniwan niya ang dogtag niya at umalis. Nagpaalam din si Jin kay Muyon. Naghiwalay silang dalawa nang may pangulila dahil matagal siyang mawawala sa pagkakataong ito. Kahit marami na silang napagdaanan, nakakaramdam pa rin si Muyon ng kaba sa kanyang dibdib na parang hula ng kung anong mangyayari. Ngunit pagkatapos, nakatanggap siya ng balita mula kay Jin na nakarating siya ng ligtas kaya gumaan ang loob niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya pinayagang gumamit ng telepono, kaya si Muyon lang ang nagsasalita sa sarili niya at hindi nasasagot ang mga mensaheng ipinapadala niya.
Hindi niya alam na si Jin sa kabilang banda ay inatake at nasa panganib sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maging si Daiyang para protektahan si Jin ay hindi rin nakaligtas na masugatan. Nang makaramdam ang kanilang mga kasamahan sa helikopter na may masamang nangyayari, may malakas na pagsabog at sumiklab na apoy sa lupa. Inakala nilang namatay na ang kapitan at vice-kapitan kaya labis silang nalungkot. Sa sandaling ito, ang dalawang backup na sina Moyeon at Myungjuo ay nag-inom ng alak para makalimutan ang problema dahil hindi sila makontak ang kanilang mga kasintahan, ngunit umaasa silang hindi na magtatagal at magkikita silang muli. Hanggang sa pag-uwi ng kanilang mga kasamahan na may malungkot na mukha, nang ibigay nila ang masamang balita, saka lang napagtanto ng dalawa na hindi na makakabalik ang kanilang mga mahal sa buhay. Labis na nabigla sa malupit na realidad na ito, hinawakan ni Moyeon ang huling sulat ni Jin at nagmaneho ng mabilis upang makita si Myungjuo, umaasa na hindi ito totoo. Ngunit pagdating doon, nakita ni Moyeon na hawak ni Myungjuo ang huling sulat ni Daiyang at umiiyak ng malakas. Sa sandaling ito, hindi na talaga napigilan ni Moyeon ang kanyang damdamin at ang bawat hikbi ay hindi makapagpahayag ng buong pagkawala na nararamdaman niya. Pagkatapos niyang umuwi, pinuntahan ni Commander Byung-chun si Moyeon, humihingi ng kooperasyon upang lagdaan ang kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Nakaramdam siya ng kawalang katarungan para kay Jin. Nagbuwis siya ng buhay para protektahan ang bansa. Ngunit kahit sa kamatayan ay kailangan pa ring panatilihin ang lihim dahil sa mga regulasyon. Sa mga sumunod na araw, nagpakaabala si Moyeon sa trabaho upang makalimutan ang kalungkutan. Ngunit nang makipag-usap siya sa kanyang matalik na kaibigan, hindi na niya maitago ang kanyang kahinaan at napaiyak. Pagkalipas ng ilang araw, nakita muli ni Moyeon si Myungjuo sa isang pub at natanggap ang comrade teddy bear na sumisimbolo kay Jin. Ito rin ang kanilang paalam dahil inilipat na si Myungjuo sa Uruk. Pag-uwi niya, ang lahat ng lugar ay puno ng alaala ni Moyeon at Jin. Umiyak siyang muli dahil namimiss niya ito, marahil ang pag-iyak ang tanging paraan para gumaan ang kanyang pakiramdam at gumaling. Pagkalipas ng ilang oras, naroon na si Moyeon. Sa panahon ng kanyang voluntaryong gawain sa Afrika, pinananatili niya ang ugali na mag-text kay Jin araw-araw upang ikwento ang kanyang mga karanasan at mga taong nakilala. Kahit nang itali ni Moyeon ang kanyang buhok, pumasok sa kanyang isip ang imahe ni Jin. Noong tinatalian niya ang buhok niya ay ang sandaling nagpahayag sila ng pag-ibig. Naglakad siya patungo sa lugar kung saan nahulog si Jin. Naglagay ng isang baukwet ng bulaklak sa batong lapida. Ibinalik din niya ang maliit na bato, ngunit patuloy itong hinipan ng hangin pababa. Sinumbatan niya si Jin dahil nagsinungaling ito dahil hindi siya nakabalik na buhay tulad ng ipinangako. Muling tumulo ang luha sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, umalinggaw ang walkie-talkie. Ang pamilyar na boses ay nagpagulat sa kanya at binitawan niya ang kanyang kamay. Naisip niyang naghahalusinate siya, ngunit nang kunin niya ang telepono, nabasa na ang lahat ng mga mensaheng ipinadala niya kay Jin. Muling umalinggaw ang walkie-talkie sa boses niya. Hindi makapaniwala si Moyeon hanggang sa lumingon siya at unti-unting lumabas ang pamilyar na anino ni Jin sa disyerto na puno ng sikat ng araw at hangin. Agad na tumakbo si Moyeon patungo sa kanya. Nagyakap silang dalawa, lumabas ang lahat ng damdamin ng pangungulila. Sa kabilang banda, nakita rin ni Myungjuo si Daiyang ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Nang tanungin tungkol sa nangyari, nalaman niyang bago sumabog ang bomba, hinila sila ng lokal na hukbo at ikinulong sa isang basement. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, nang malapit na silang i-execute, biglang dumating ang matandang kaibigan mula sa North Korea para iligtas sila. Itinuring niya itong pagbayad sa utang na loob noong nakaraan. Sa ganitong paraan, nakabalik silang dalawa ng ligtas. Narinig din ni Moyeon ang buong kwento mula kay Jin. Biglang napatingin silang dalawa sa mesa ng handaan na maingat na inihanda ni Moyeon para kay Jin. Biglang kinilabutan si Moyeon, nagdududa kung ang taong nakaupo kasama niya ay isang multo, kaya tinanong niya si Jin. Nang makumpirma niya na nakikita rin niya si Jin, nakahinga siya ng maluwag at pagkatapos ay masigasig na inialok ang handaan at inanyayahan siyang tikman ito dahil sa huli, lahat iyon ay inihanda para sa kanya. Sa sandaling ito, tumawag ang mga kasamahan sa ospital para kumustahin si Moyeon. Nabigla silang lahat nang makita si Jin na kumakain ng masarap sa handaan. Kahit na natakot sila, nagpasya pa rin silang tawagan ulit si Moyeon at payuhan siyang ipahayag ang pagmamahal niya kay Jin upang makapagpahinga na ito ng payapa. Hindi na napigilan ni Moyeon ang tawa kaya ibinigay niya ang telepono kay Jin para makipag-usap. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ng lahat na totoo si Jin at nagulat silang lahat. Bumalik si Jin at Daiyang sa kanilang unit at sinalubong ng lahat. Tanging si Commander Byung-chun lang ang patuloy na nagkukwento ng kanyang mga nagawa nang hindi nalalaman na wala nang nakikinig sa kanya. Dahil sa sobrang hiya, napilitan siyang parusahan ang dalawa na magsulat ng report. Pagkatapos, sa dahilang walang girlfriend si Daiyang sa malapit, ibinigay ni Jin sa kanya ang pagkakataong magsulat ng report at nagmadaling umalis upang makipag-date. Nagkasama silang mangisda, mag-camping at mag-barbecue.
barbecue. Pagsapit ng gabi, nagbahagi sila ng mga damdamin tungkol sa mga nakaraang araw. Gustong ibalik ni Moyeon ang maliit na bato sa orihinal na lugar nito, ngunit patuloy niyang kinakansela ang plano dahil sa pangulila. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang pumunta doon kasama si Jin sa isang biglaang magandang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Alpha Team ay may misyon na protektahan ang isang bagong Effie. Isang girl group na dumating para makipag-ugnayan sa buong platoon. Ang mga babae ay napakaganda at mahusay sumayaw, kaya hindi nakakagulat na ang lahat ng kalalakihan sa ibaba ay masiglang sumagot at sabay-sabay na sumigaw ng mahal kita. Walang magiging problema kung hindi nakita ni Moyeon ang eksenang ito. Sinubukan ni Moyeon na maging kalmado, ngunit ang bote ng tubig ay mabilis na nayupi na nagdulot ng takot sa lahat. Para makaganti, hiniling ni Moyeon sa host na itanong kung may boyfriend na siya habang nasa air. Siyempre, masaya siyang sumagot na wala pa siyang boyfriend dahil masyado siyang busy. Nagselos at nagtampo si Jin, ngunit inasar siya ni Moyeon tungkol sa girl group kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Pagkaraan ng ilang sandali, na-promote si Jin mula captain patungong major. Masaya rin si Moyeon nang muli siyang naging ambasador ng ospital. Sina Daeyeong at Myungjo ay pinayagan na ng commander na magsama. Gustong-gusto ni Moyeon si Jin, kaya pinangalanan niya ang kotse na Big Boss, ngunit si Jin ang kailangang maglinis nito sa lami. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Moyeon kaya bumaba siya ng kotse para tulungan siya. Sa kasamaang palad, si Jin ang naligo, kaya nagkaroon ng eksena ng paglalambing mula kay Jin na punong-puno ng sweetness. At tulad ng ipinangako, sa isang biglaang magandang araw, bumalik silang dalawa sa Uruk upang ibalik ang maliit na bato sa orihinal na lugar nito. Sama-sama silang nanood ng mga bituin at nag-enjoy sa masayang sandaling ito. Tapos na ang pelikula dito. Salamat at hanggang sa muli.